Hi guys! Welcome to my channel. And sa vlog na to, actually ngayon lang ulit ako mag-vlog. Okay, pero naisipan kong i-share yung kaka-attend ko lang kasi ng business workshop kanina. And we were all talking about creating your plans, your goals, building your dreams. So bago ako matulog, naisipan kong i-share yung 3 books na nag-help sa akin mag-build ng routine and habits na meron ako ngayon. Although, yung iba doon ay hindi ko na consistently nagagawa kasi very challenging talaga and you have to focus on specific habits kasi hindi lahat achievable in just ng isang bagsakan lang. Okay. So, yung first book na gusto kong i-share at ito rin kasi yung first book na binili ko sa Fully Book. Kasi very direct na yung title niya. Tsaka famous kasi siya when you want to start building a habit. This is Atomic Habits by James Clear. Okay. Meron lang akong mga konting points na gustong i-share na natutunan ko sa book na to. Okay. When you want to build a habit, start with tiny changes. Okay? Hindi ibig sabihin nun, ang ibig sabihin lang nun ay mag-start ka ng small steps. Kasi it would be very challenging for you kung mag-uumpisa ka pa lang and then magbi-big step ka na. Okay? But make sure na yung small steps na yon ay consistently mo siyang gagawin. For example, you want to change your fitness routine. So, gusto mo na ngayon, mas healthy ka na, mas active ka na. So, hindi ka pwedeng mag-workout overnight lang para lang ma-achieve yon. Kailangan mo siyang gawin every day. You can start with just doing 10 repetitions and 1 set. And then you do it the next day by adding just 5 reps or 2 sets na, diba? Second is, meron palang tinatawag na habit loop, no? So, sa isang habit, kailangan mo siyang i-dissect sa 4. Yung 4 na yon ay cue, craving, response, and reward. So, example natin doon yung nai-stress ka, that's your cue. So, dahil stress ka, naghahanap ka ngayon ng comfort. And that is your craving. Pag stress ka, gusto mo ng comfort. And para makuha mo yung comfort na to, kumakain ka ng ice cream. So, yung pagkain mo or pagbili mo ng ice cream, yan yung response. So, anong nakukuha mo? Pag bumili ka ng ice cream, ang nakukuha mo dun ay you feel better after, diba? Happy ka na ulit. So, yun yung reward. So, importanteng may dissect mo ang isang habit, lalo na kung meron kang gustong palitan. Okay, so later, puntahan natin yun. Third is, make it obvious, attractive, easy, and satisfying. Ito, ang best example dito yung gusto mong gumising ng maaga para mag-exercise. Pero, tuwing umaga, tinatamad ka na. So, yung iba, ang ginagawa nila, suot na nila yung workout clothes nila. Para pagising nila, ready na sila. Diba? Pinapadali mo na yung routine. Para kang nag-shortcut, para mas magawa mo siya. Yung iba naman, nilalagay na nila yung damit, they prepare it overnight, para pagising, katabi na nila, susuotin na lang. Okay, so minsan ginagawa ko siya, pero hindi kasi ako comfortable matulog ng naka-gym clothes. So, next, ito yung mas patok kasi sa akin eh. Bukod sa gagawin mong obvious ang isang bagay, mas nagmo-modify ako ng environment ko. Like, nung mga time na gusto kong matapos agad yung book na to, or hindi naman agad matapos, pero gusto ko talagang na-absorb ko yung binabasa ko. So, hindi naman sa minamadali, pero kailangan may goal ako per day eh, like 1 chapter a day. Paano ako magko-commit dun sa habit na yon? Kailangan nakalagay siya sa tabi ng kama ko. Para bago matulog, 10 minutes or 15 minutes before sleeping, binabasa ko siya. Second, yung skincare routine ko. Kailangan hindi siya nakatago sa mga drawers. Kailangan nakalabas siya. Para nakikita ko lagi na kailangan kong mag-skincare bago matulog. I mean, lagi naman ako nag-facial wash. But, yung pag-apply ng mga serum, alam naman nating nakakatamad. Kaya, dami mong ilalagay. Kaya, nakalabas na siya beside my bed.
para lagi ko siyang gagawin. Yung isang point pa dito, kailangan mong i-track yung habits mo. So, meron ng apps to track your habit. Pwede ka rin namang mag-print para mas ma-commit mo siya. Like, yung goal ko, dati kasi lagi akong dehydrated. So, hindi ko namamalayan na hindi pala ako nakaka 2 to 3 liters a day. Tapos, mahilig pa akong magkape. Kaya, minsan, 2 cup na. So, hindi mo mararamdaman yung uhaw kasi may iniinom ka. Kaya, yung habit na ginawa ko was dapat nag-water ako every morning, 1 glass agad. Then, the whole day, yung tumbler ko, 1 liter yun. Dapat makadalawang puno ako bago matapos yung work ko. Of course, yung last point nito ay don't break the chain. Kung gusto mo consistently gagawa mo siya, huwag mo nga hayaan na may isang beses lang na hindi mo siya magagawa. Lalo na 2. Kasi, yun na yun. Na-break mo na yung chain. So, kung hindi maiiwasan, ma-break yung chain, back to 0. Yun yung gagawin mo. Back to 0 ka. Okay? Yan. So, tapos na tayo kay Atomic Habits. Kasi yung next book naman na i-share ko is itong Power of Habit. Power of Habit kasi meron siyang sinasagot na question na why. Bakit powerful ang habit? Kaya ko siya binili. Medyo same siya kay Atomic Habits kasi diniscuss din niya dito yung habit loop. Pero ang gusto ko sa kanya, mas na-detail niya sa akin paano ko papalitan ang isang bad habit. Like, yung example natin kanina, kapag nai-stress ka, ayaw mo naman natataba ka kasi ice cream yung gusto mong response. So, yung iba, pag stress, ang gusto nilang gawin ay mag-smoke. Kasi yung effect sa kanila ay relaxation. Paano mo ngayon papalitan yung smoking? Na dapat, yung effect ay same, which is relaxation. So, what others do ay they walk sa mapuno na environment. Kasi yung effect nun, nakakapag-relax din. So, yung reward, happy ka na ulit. Diba? Next ay, kailangan, may ma-build, when you build the habits kasi, sinasabi lang niya dito na powerful siya kasi pag meron ka na nun, para ka nang naka-autopilot. Routine mo na siya. So, mas less na yung effort mong mag-isip ng step-by-step na gagawin mo. Okay. Then, yung last point ko lang ay, willpower is a muscle. So, for example, yung ayaw mo nga mag-ice cream kapag na-stress ka. So, pag nagre-resist ka dun sa urge na mag-ice cream, it helps you stay disciplined. Para, it helps you stay disciplined as well as with other decisions that you will choose or make during the day. So minsan kasi yung willpower nagde-deplete yan. So, kailangan, parang muscle siya. Dapat firm din. Na porket inaya ka na ng kaibigan mo, go ka na. O porket naka-discount sila, mag-ice cream ka na. Yan. Okay. And then, last ay 5 a.m. Club. Okay. So, ito na yung book na pinaka na-curious ako. Kasi, bakit 5 a.m.? Bakit di na lang 6 a.m.? So, alam mo na, 5 a.m. sobrang aga nun. Pero kung nung elementary ka, normal time mo lang yan ng pagising para pumasok sa school. Okay. So, maganda lang kasi nakalagay dito na own your morning, elevate your life. Wow, parang may kakaibang mundo sa morning. Well, I'm a morning person but not 5 o'clock. Something special with 5 o'clock kaya ako siya binili. And hindi naman din ako talaga nagsisi. Kasi kakaibang perspective din siya. Na-share ko siya sa friends ko and meron silang iba't ibang opinions about it. Yung iba di siya nagustuhan kasi like for them kalokohan lang daw siya. Okay? Yung iba naman tinry lang pero parang hindi daw for them. Sa akin, hindi ko masasabing lahat ay nagawa ko. Pero
it changed my perspective. So, may times din na late ka na natulog, maaga ka pagigising. Pero kung gagawin mo siyang habit, hindi siya madali. Yung everyday, 5 a.m. ka gigising. Kahit napuyat ka, galing kang party, kahit napagod ka sa work mo, 5 a.m. ka gigising, iba. Kasi sa 5 a.m., iba rin yung solitude na binibigay sa'yo. Lalo na pag ito yung mga time na nagbe-meditate ka, nagjo-journal ka, at nagpa-plan ka ng day mo. Okay? Yun yung sinasabi niyang own your morning. Kasi meron siyang rule na 20-20-20. 20 minutes for moving, like you do your exercises, your yoga or jogging. Then another 20 minutes for reflection. Ito na yung journaling mo, yung writing down your goals, your gratitude journal. And then yung last 20 minutes is for growth. You read a self-help book like this one, or listening to a podcast na interested ka. And next, sinasabi lang din dito na yes, you have to wake up 5 a.m. to own your morning, but you have to make sure that you have or had enough sleep as well. Bakit? Hindi naman, sabi ko sa inyo kanina, hindi naman pwede na maaga ka gigising, late ka din matutulog. Kasi, kaya siya 5 a.m., yung first hour mo in the morning helps you start your day with energy. So, parang kickstart mo siya. Now, kung yung energy mo ay depleted na, pagising mo pa lang, baliwala na 5 a.m. ka gumising. Diba? Oh my God, sorry, nagulat ako. So, yun lang yung gustong sabihin ng 5 a.m. club. And yun yung mga points na pinaka tumatak sa akin. Okay. So, ito na po yung 3 books na nag-help sa akin i-build yung habits na meron ako ngayon. So, kung gusto nyo po siyang try basahin, parang trio sila eh. Yan. Okay. Thank you for watching, guys, and hope to see you on my next vlog. Bye!